Nalibas din ang laman ng mga bank account ng isang senior citizen nang ma-scam siya ng isang nagpakilalang empleyado ng Social Security System o SSS. Pinag-download daw siya ng isang application na update daw ng SSS app. Mag-ingat sa modus na ito sa unang balita ni Ian Cruz. Perang pinaghirapan at inipon ng matagal, naglahong parang bula. Life savings ng isang senior citizen ang nadali ng scammer ayon sa kumakalat ngayong post sa social media. Base sa idinitalye ng anak ng biktima, alas 11 ng umaga nitong Huwebes nang tumawag sa kanyang ama ang nagpakilala raw na empleyado ng SSS. Sinabi raw ng babae na may update ang SSS app at hindi na kailangan pumila sa branch para makakuha ng PRN o Payment Reference Number na nagkataong kailangan noon ng kanyang ama. Ipinadala raw sa email ng kanyang ama ang link para ma-download ang app na kailangang i-install. Bandang tanghali, hindi raw makontakt nang nag-post ang kanyang ama kaya pinuntahan niya ito. Hindi pa raw natapos ma-install ang app kahit noong pasado 1:00 na ng hapon. Dito na raw siya nagduda na baka raw scam ito. Sinubukan daw niyang i-turn off o reset ang cellphone ng ama pero ayaw. Ni hindi raw makapag-screenshot at hindi gumagana ang mga pinipindot nila. Natigil lang daw ang app installation nang alisin niya ang SIM. At nang i-check ang mga bank account, nalimas na pala ang pera ng ama kahit wala naman daw silang ibinigay na personal na detalye o kahit OTP o yung one-time password. Inalis nila sa phone ng app installer, inireport sa mga bangko ang mga transaksyon, pinablock ang mga card at nagpalit ng passwords at PIN. Ang Social Security System nagpaalala na hindi tumatawag o nagpapadala ng mensahe ang SSS para mag-alok ng espesyal na pribilehyo kapalit ng pag-update ng MySSS o SSS mobile app. Sa tingin ng isang cybersecurity professional, posibleng remote access Trojan ang malware o malicious software na ipinadownload ng tumawag. Kaya parang na-take over ng scammer ang cellphone ng biktima. When installed in your phone or in your laptop, the threat actor will have access, full access to your device and can even prevent the owner to operate the device. Nakikita niya lahat, nananavigate niya, na yung kung saan siya pupunta. Pag may pumasok na OTP, pupunta siya doon sa message, makikita niya. So, kung nag-transact siya, ang dapat daw tandaan para hindi mabiktima ng mga scammer, huwag kakagat sa mga text o tawag, lalo ng mga taong hindi kilala. Huwag tayo makipagtransaksyon dahil hindi tayo nakakasiguro na maganda ang kahinatnan nito. Ang PNP Anti-Cybercrime Group umaasang lalapit sa kanilang tanggapan ng biktima para matulungan nila. Sana matingnan namin, makausap yung biktima para malaman talaga natin kung ano yun. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.